Huwag kang aasa na may bagong mangyayari sa iyo bukas kung ang ginawa mo ngayon ay katulad ng kahapon. Ng dati. Kasama si Cesar Chavez. Alright, kasama na natin si Vice Mayor Isko Moreno ng lungsod, dating Vice Mayor Isko Moreno ng lungsod ng Maynila. Vice Mayor, magandang umaga sa inyo. Ipindutin lang natin yan, Mayor. Magandang umaga, Manu Cesar, at sa lahat ng ating staff dito sa DCRH at sa ating mga kababayan na nakikinig mula Apari hanggang Hulo, lalo na ngayon sa ating parte ng Mindanao. Congratulations, at least generally peaceful yung nakaraang pagganap ng plebisito, no? Nanonood tayong balita. Medyo may konting mga animosities, pero at least hindi na katulad ng mga naranasan ng mga lumang panahon pagka merong halalan dyan sa lugar na. Bakit importante ang resulta ng BOL elections, kapayapaan, generally peaceful, sa mga taga-lungsod ng Maynila? Well, una, ang Maynila ay pinupuno or demographically speaking, ang Maynila ay melting pot ng bansa, no? Pag sinabi nating Ilocano, meron sa Maynila niya. Kapampangan, Bulakenyo, Bicolano, Waray-Waray, Bisaya, Ilonggo, at ang ating mga kababayang brother Muslims, no, and sister natin mga taga Mindanao na located yan sa Quiapo, sa San Miguel, sa Baseco, sa Parola, at sa iba-ibang parte ng lungsod. So, even in our history, no, yung Manila's history, kaya makikita mo kami, ang mga kalye namin, Lakandula, Sulaiman, Raha Sulaiman, Raha Bago, sa kasaysayan ng lungsod ng Maynila, ang mga kapatid nating mga Muslim ay nanirahan sa lungsod sa mahabang panahon, at magpasa hanggang ngayon na yung ating mga kababayang Muslim din ay nagninegosyo, naninirahan, nag-aaral, namumuhay sa lungsod ng Maynila. Magkadugtong ang Mindanao at ang Maynila. Opo, hindi po yan talagang sa puso't diwa, no, duktong yan. Pinagdihiwalay lang tayo ng ating lupa o ng dagat, no, pero sa totoo kung ano man ang mga nangyayari, sabi nga, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. At lalo na, partikular, yung Maynila is kabisera ng ating bansa. Mukha yan ng ating bansa. So, maaring pag iniisip natin minsan, may nangyayari sa Mindanao, may nangyayari sa Luzon, sa Northern Luzon, parang baliwala sa may. Hindi po. Tinatamaan din tayo dyan. Kita nyo lang ito lang po sa usapang panahon kapag ka nagkaroon ng problema sa Northern Luzon, pagka panahon ng bagyo, apektado ang Metro Manila dahil sa supply ng gulay. Yan, mga produktong rural products, tumatama yan. Kasi, alam nyo ba, Manu Cesar, at sa kalaman ng ating mga tagapakinig, ang gulay na galing sa northern part of Luzon and some part of southern Luzon ay binabagsak sa lungsod ng Maynila sa gabi. Opo, sa may recto, yung Elcano, Asuncion, Santo Cristo, lahat yan, yung bagsakan ng gulay, pinakamalaking bulto na kinukonsumo ng Metro Manila ay nanggagaling sa lungsod ng Maynila. Dapat pala presidente ang tinatakbuhan mo. Pipili na lang. Na ikawing-kawing mo yung development. Anyway, balikan natin ang Maynila. Kumusta ngayon ay tumatakbo ka sa pagkaalkade? Ano ang dapat matutunan, malaman ng mga kababayan natin sa lungsod ng Maynila na maaaring ngayon ay hindi mo pa nakakausap sa iyong kampanyang ito? Saan ka dapat naiiba rito at ano ang ikinakampanya mong governance para sa lungsod ng Maynila? Una, Manu Cesar, no, ang ginagawa natin ngayon,
while it is true that we know some problems of the city, medyo may idea tayo ng kung ano ang suliraning kinakaharap ng lungsod ng Maynila at ng mamamayang ito, mas minabuti natin makipag-ugnayan sa ating mga kababayan. Para naman sa ganoon, sa pakikinig sa ating mga kababayan, magkakaroon tayo ng datos at ano ba yung mga pangunahing kanilang gustong marisolba na kinakaharap na suliranin. At dahil dyan, marami rin tayong natututunan. Hindi lang naman na como ang leader ay may idea at gagawin niya na yung gusto niyang gawin, tutugma na sa mga solusyon na ino-offer niya doon sa mga problemang nag-i-exist. Meron din naman na pagkakataon na hindi napapansin ang mga ibang halimbawa, pagpalagay mo mga maliliit na bagay, yung mga maliliit na bagay na yan yung pala yun ay general concern ng ating mga kababayan, pero sa pagpaplano ng isang leader, hindi niya isinama. So, useless din dahil because governance is about the people. You listen to the people, you get mandate first, then you listen to the people, then you address their concern. Yun lang naman ang simpleng paggogobyerno, ganoon. Para ka palang si Obama, town hall. Ang approach ninyo ngayon, consultative. Opo, kasi kailangan maging inclusive ako naniniwala po. May natutunan ako sa inyo. Bagamat ang leader ay may alam na at hinahanda niya ang kanyang pagpaplano, mabuti pa rin napapakinggan yung mga kababayan natin sapagkat may mga detalye doon na maaaring hindi mo nalalaman at ngayon pagka narinig mo sa iba't ibang mga para-barangay, lumilitaw na general situation pala. Yes. Yung maliit na bagay na yun. Ano? Opo. Alam niyo yung pagsasalita ni Juan de la Cruz, sa limbawa may 2-3 nagsasalita sa pulong ng 100 tao, tapos isinundan mong pulong ganun din, meron din, at yung sumunod yung pulong may ganun din concern. So nagpapatunay sa geographically speaking, when you go around the city of Manila, that certain areas or most of the areas ang problema ay mga ganitong uri ng bagay. 2 hanggang 3 oras kang nakatayo at nakikipaghuntahan sa 200-300 na mga residente, umaga tapos sa hapon, tuloy-tuloy. Opo. Kayang-kaya nyo pang tumayo? Sa awa naman ng Diyos. Kaysa yung narinig ko doon sa iba, bakit ka tatakbo, hindi ka nga makalakad? Kaya mo yung tumakbo, lumakad? Tayo naman, basta po, yun nga ang isang pinupuhunanan natin, Manong Cesar, yung energy to engage sa ating mamamayan. And to listen to people. Yes. Alam nyo, ang Maynila is a very challenging city. You have about 896 barangay and 6 district, with 1.8 nighttime million population. Okay. And 3 million daytime. Ganyan halos po. Doble. Opo, kasi pala doble halos. Opo, may nadadagdagan kami halos ng humigit kumulang 1,200,000 tao sa loob ng sa isang araw during daytime. Ang magandang halimbawa po niyan para sa kaibuturan ng ating tagapakinig, katulad na lamang po ng mga paaralan. Yan. Halos lahat ng paaralan sa buong Pilipinas, yung mga branches nasa kanila. Pero yung main branch nasa amin, except for Ateneo. Oo nga. Yun lang po. Dahil pero may paura kayo, padre paura kayo. Pag-iisipin nyo, UP, gusto nyo FEU, CEU, San Beda, San Sebastian, UST, name it. CEU. PASBA, CEU, NCBA, PSBA, Normal, PUP, LaSalle, PWU, headquarters nga kayo ng headquarters. University of Manila, tapos may PUP pa kami, yung mga state universities. Meron din kami yan. Sentro to, pero ang dumi-dumi ng Maynila. Maraming walang trabaho. So, consultation, ano ang natutunan mo sa consultation? Well, una talaga, ang major concern ng community, community na to, dahil taong bayan na nagsasabi talagang masyado yatang napabayaan yung koleksyon ng basura. Talagang medyo dinadaing na nila. Meron nga akong isang pulong na nadaluhan, talagang nagalit pa siya dahil sinisip pa raw sila
ng pamahalaan dahil wala daw silang disiplina. Dahil tinatapon lang daw nila yung basura sa kalye. Ang sabi nga niya, ba't naman hindi namin tatapon? Walang kumukolekta. Wala akong kumukolekta namamaho na ho yung loob ng bahay namin. Ano naman pong gusto niyong gawin sa amin? Yung sabi niya. Sabi ko, opo, narinig ko rin po yung interview na yun na kayo nga po raw ang may kasalanan, kayong mga mamamayan ng Maynila kasi wala raw kayong disiplina. Sabi niya, kung ang gobyerno ninyo, may episyenteng sistema ng pagkoleksyon, bakit namin itatapon ng basura namin sa labas ng bahay namin? Di ba kami rin ang mamamaho sa komunidad? Kaya lang, for the meantime, it's either mamaho yung bahay ko sa loob o mamaho yung labas ng bahay ko. Wala kaming choice. Magkakasakit na kami para pareho rito. Which is, pag tinanong mo nga naman, pag iniisip mo, no? May sense. Si Juan de la Cruz. Nag-iisip. Nag-iisip na, basura, no? Bakit natin pinoproblema ang basura? Maganda naman ang taas naman ng bayad nila sa buwis. Kasi nire-reklamo din nila yun dahil mataas talaga ang buwis sa lungsod ng Maynila. Nagtataka sila minsan, bakit nagkaganoon? Dati-rati, maganda naman ang sistema ng koleksyon ng basura. Bakit ngayon iba na? Nung natanong ako, sabi ko, siyempre po, pagka nagbago ang kumpanya, may bagong sistema. Kaya siguro nagpa-practice pa lang sa Manila. Kaya lang, ito yung mga masasakit na bagay ng paggobyerno. Pag ginawa mong target rings, target rings ang ganitong klaseng suliranin. Pero nagugulat ka, yung ating mga kababayan ay magagaling at matatalino. Na-connect nila yung basura sa public health, na-connect nila yung basura sa peace in order, sabagat nag-aaway-away na magkakapit-bahay. Na-connect nila yung kapabayaan sa basura sa productivity ng ating mga kababayan. Tagus-tagus po tagus-tagus parang pagka minsan pag nanonood tayo ng television, akala natin mababaw ang taong bayan. Sa totoo, bigyan mo lang ng upuan, paghuntahan lang kayo, magulat ka pa mas magaling pa sa iyo yung kababayan mo At mas maraming alam. Kasi doon siya nakatira at nakikita niya araw-araw mano pa ang tao sa gobyernong hindi na makaikot? Mano pa ang tao sa gobyernong hindi na kayang gumalaw? Mano pa kung ang tao sa gobyerno ay puro utos na lang? And particularly, Manong Cesar, ito hindi naman natin sa, kumbaga, generally speaking, no? Ang pagiging gobernador, pagiging mayor ng munisipyo o ng bayan o ng syudad, ay yan yung takbuhan ng tao. At yung pagiging ama ng isang bayan, yan yung kaya ka nga ama dahil iniikot mo yung bahay mo itinataguyod mo yung bahay mo Tinitin mo yung mga iba't ibang kwarto. Opo. Yung pundasyon. Opo. Pati yung bakuran. Opo. Malinis ba o madumi? Opo. Paano kung ang leader nandoon lang sa nakaupo? Malamang sa hindi, no? Malamang sa hindi. Ito'y nakakakuha na lamang ng mga impormasyong base sa ibinalita sa kanya ng mga nakapaligid sa kanya. Alam mo yung day in, day out mayor o yung day to day Gaano mayor. ka-importante sa isang leader na maipakita yung executive ability at ang isang proseso dyan ay yung direkta ka nakakausap ng ating mga kababayan? Well, one, no? Totoo, kailangan ng karanasan. That I believe. No? Maaring kailangan din ng akademya ang isang executive leadership. No? Pero hindi pwedeng mawala, no? Hindi pwedeng mawala yung engagement sa tao. Ibig sabihin, yung pakikitungo sa tao, pakikisalamuha sa tao, pagbaba sa tao, at hindi ito yung baba na dahil magbibigay ka lang ng bigas, o bababa ka dahil may bibigay ka lang na porbetso, o magkakating ribbon ka lang. No? Hindi po. Ang tingin ko, no, sa mga mauunlad na syudad sa buong mundo at mga kinilalang syudad sa buong mundo, pag tinignan mo yung executive leadership o yung pagiging mayor ng mga bayan na yun, alam mo sila yung mga mayor na lagi nasa pamayanan. They go to office on a regular time and most of their time they go down.
Kasi pagdating sa office, administration of function lang eh. Pansinin niyo, Manong Cesar, alam mo gagawin ng alkalde pag nasa opisina. Darating na ang mga bayarin, darating na ang mga department heads. Ipatatawag mo lang yan. Ang executive leadership per se, inside public office, literal, di ba, City Hall, ano yan, managerial level, talagang yung trabaho ng isang manager. Ito approve ito, hindi ito, dagdagan mo ito, kulang ang impormasyon mo, dagdagan mo pa, gusto kong kompleto ang impormasyon mo. Yes, talagang ano lang yan, gina-guide mo. Ang leader kasi nagga-guide eh. Now, habang ang leader ang nagga-guide ng kanyang mga alipores, ng kanyang mga sundalo, o ng kanyang mga kasamahan sa pamamahala, no? Para naman, well-guided naman yung leader ng tamang impormasyon. Kasi maaari ding maraming sumbong laang, kasi kaaway ni ganito, yung halimbawa isang department head, abusado, ikukubli yung kanyang pag-aabuso. Halimbawa, hinihingi niya pala ang kotong ng vendor, hinihingi niya ang kotong ng mga tricycle driver, ng mga jeepney driver, tapos sasabihin niya, sir, okay to. Naayos natin yung traffic dito. Yan. Sandating ng leader, dahil yung leader na tutulongges, yung hindi niya ganun ba? Maganda ba? Okay, sige. Yan. Pero kung ang leader, for example, pagkatapos niyang igiya yung kanyang mga department heads, no? Maya-maya may nakabalita siya na may concern itong community na ito. Tagilid ang poste. Pagbaba niya, malalaman niya mismo. Oo nga, naloko ko ni city engineer. Sabi sa akin kanina, itapos na to. Pangalawa, alam mo, maswerte ang mga leader ngayon, Manong Cesar. Alam mo bakit? Meron ng way or source or outlet na ang leader pwedeng mag-communicate directly sa kanyang mamamayan. At ang tanging solusyon lamang, tanging pamamaraan para ang leader, no, makapakinig din, no, virtually sa kanyang mamamayan ay by engaging himself or herself to social media activities. Libre ito. Kasi libre ito rin sa portion ng mamamayan, libre rin ito sa portion ng gobyerno. All we have to do as leaders is to open ourselves to the public. Pagka binuksan mo ang sarili mo sa publiko, na ikaw ay accessible, nakikita, mas madali siguro, mas magiging suabe. It may not give an instant or long-term solution, but I believe if you have so much data in your hand, so much data in your mind, then when you go back to the City Hall, talk to your department heads, wala na makapangloloko sa iyong department heads. At ang logical consequence niyan, Vice Mayor Isko, ay magiging masipag na ang mga department heads sapagkat alam nila na umiikot si Mayor yung validation. Tama ka po. Naturally, yung pagiging paghihila-hilata ng ilang individual sa pamahalaan ay magkakaroon ng kusang palo. Bakit? Nako, hindi natin pwedeng lokohin si Mayor. Yan, maaga nagigising. At saka yan, hindi yan lasinggero. Pagkagabi, natutulog na ng maaga, gumigising ng madaling araw, minsan hindi natutulog, minsan nasa kalye pa. So, matatakot, no? At nakakausap namin sa Facebook. At nakakausap ng tao yan. Sa Facebook, Messenger, nakakausap ng tao yan sa patay, nakakausap ng tao yan, bigla na lang nagdadala-dala yan ng mga tinapay sa isang barangay, tatambay doon ng 5-10 minutes, kakamustahin ng peace and order, kamusta, doon yan naririnig. Hindi mo kinalimutan yung buhay na yan. Nasa Manila ka, wala ka sa Manila, anong trabaho mo, yung patambay-tambay mo sa mga bakery, hindi mo kinalimutan yan kung kailan kung saan ka lumaki. Alam nyo, it may be pase o sabi nga ni ng ating mga bayani, but it's true. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Ano ba ang pinanggalingan natin? Taong bayan. Kaya ka nahalal dahil sa taong bayan. Hindi mo nilingon,
hindi ka nga makararating. Hindi mo binalikan. Hindi mo binalikan eh. Hindi mo na dinalaw. Hindi mo na dinalaw. Importante sa lang ngayon dahil eleksyon. Ngayon darating ka, may dala kang konting bigas, may dala kang konting ganyan. Ako, ewan ko, no, kanya-kanya naman tayong pananaw. Ang dinadala mo is idea. Ang dinadala mo ay proseso. Yes. Idea at proseso. Mukhang sa pakiramdam ko at pakikinig ko mula kanina, ay parang sa town hall consultation ninyo ay modified Obama pa, mas pinagsasalita ninyo ang iyong mga kababayan kaysa sa inyo. Ano? Opo, kasi sa Estados Unidos, tested and proven, no, by socio-anthropologists that they have mature voters, no, that they understand yung kanilang mamamayan kung saan yung katangian ng kanilang mga pinipiling leader. Sa atin naman, dala ng maraming suliranin personal, economical ang bawat pamilya, madalas na sa hindi mapag-uusapan lamang ang tungkol sa mga leader pagdating ng halalan. Kaya ang nangyayari, maraming pagkakaligaw o pagkakalabo ng mata dahil alam mo ang mga politiko usually, no, ewan ko kung tama po tayo mga kababayang tagapakinig natin ngayon sa DCRH, ang mga politiko kadalasan napapansin ko, ano, pagkahalalan nag-aaway, naghahagisan ng putik. Napagtanto-tanto ko, yung palang pag-aaway-away, hindi lang pala ang dahilan nun ipagsisiraan. Yung pala ang dahilan kung bakit para hindi mapag-usapan ang tunay na katatayuan ng kanyang mamamayan at ng kanyang syudad. No, na para gumagawa ng smoke screen. No, siyempre ang tao bayan, di ba? Boxing. Personal. Oo. Pero papansinin mo, no? Pag mapapansin mo yung mga title ng mga tinatag, Trillia in Manila. O kaya Battle of Manila. Ano nangyayari? Nagkakaroon ng, nag-away yung dalawa. Miyok daw. Magnanakaw daw. Personal. Puro personal. Now, napagtanto-tanto ko, sabi ko, kaya kung bakit pala hindi nakikita ng tao o naririnig ng tao yung kanyang pangarap kung sinasabi noong leader na yun na nangangarap ding mamuno. So, hindi na napag-uusapan yung bisyon, hindi na napag-uusapan yung pangarap, hindi na napag-uusapan yung mga pwedeng planuhin o pagsama-samang pag-usapan. Ang mapag-uusapan pala ay yung, alam mo ba, ang sinabi ni ganito, ang sinabi ni ganyan. So, gustong-gusto pala ng politiko yun. Kasi, hindi siya matatanong ng kanyang plano at mga ginawa. So, ibig sabihin nito, parang lumilitaw na ito ay by design. Yes. Ng mga politiko. Sinadya pala yan. Kasi, alam mo, sa awa ng Diyos, Manong Cesar, tayo naman, kalahati ng buhay ko, nailaan ko na sa public service, ano. While it is true that I'm only 44, but I started in government at the age of 23. No? So, through the years, kasi ko, parang, bakit ito? So, itong isang taong ito, binuboto siya, kahit na parang wala namang ginagawa. Then you turn out, pag siniyasat mo, pag tinignan mo, ay, may sinabi siyang salita. Meron siyang sinabing isang salita lang na nakadikit sa pangalan niya, na i-design pala ng mga manunulat, ng mga scriptwriter, ng mga packager, na, ito, para sa mahirap. Ito, para sa ganyan. Kumapit. Pero pag titingnan mo pala, na deep inside, no? Yung sustansya ng tao na yun, sustansya niya as a person. As a leader. As a leader. As a person, as a leader, as a father, wala pala. Maganda lang ang pagkakapakete sa kanya. Maganda lang yung pagkakapakage sa kanya. At pagka lumabas yung munting salita sa bibig niya, di ba? Pag may mga, ang tawag nila one-liner. Slogan. Ayos na. Sabi ko. So, by design, nalilin lang ang tao? Parang nangyayari, talagang dati, ang pinapakete, produkto. Di ba? Pag gusto mong maputi yung ngipin, kailangan mag-toothpaste ka. Di ba? At ang klase ng toothpaste ay ganito. Parang nangyari pala. Noong dinidisenyo na yung mga politikong mayayaman,
na wala namang koneksyon sa tao. Walang koneksyon, ha? Na i-design, na i-connect siya hanggang sa ilalim na laylayan ng ating pamahalaan. Pero sa totoo, makikita mo, sino ba itong mamang ito? Hasindero. Sino ba itong mamang ito? Abay, alta sa syudad. Paano nakakonect? Alright. Kung ang iba ang dinadala ay bigas, ang dinadala nyo ay idea. Ang tanong siguro natin sa ating pagbabalik, ready na ba ang mga tagalunsod ng Maynila na itaas ang level ng kampanya? Ideya, usapan. Mamaya, babalikan natin yan. Dating Vice Mayor Isko Moreno ng lungsod ng Maynila. Ang oras, Vice Mayor Isko Moreno, ano pa ang sa tingin ninyo ay pangunahing problema ngayon na dapat tugunan ng susunod na administrasyon sa lungsod ng Maynila? Well, matapos yung basura, no, nakita namin na ang isa palang hinahanap ng tao ay hanap buhay. Nakatutuwang isipin na ang Maynila is number 1 producer of graduates. Mao nga. Opo. Oo nga. Halos lahat po yan na nagtatrabaho sa Metro Manila, sa ibang parte ng GMA area. Ano po yan, mga produkto po ng Manila. Eh, ganun din sa amin sa lungsod. Yung job opportunity. Now, meron po akong naisip na ikinukwento sa ating mga kababayan. Sabi ko, huwag kayong mag-alala, meron akong naisip na konsepto na kung saan tatawagin natin Manilans First Policy Program. Naalala nyo nung araw, meron yung Filipino First Policy, yung Filipino product. Bilhin muna natin yung produkto natin bago tayo bumili. Ito, medyo ganun din halos yung prinsipyo. Pero ang out of 42,000 business establishment sa lungsod ng Maynila, more or less, no, ang ninanais lang man natin na 70% ng kanilang mga empleyado ay dapat taga-lungsod ng Maynila. Total, dito naman sila nagtitinda, dito sila naghahanap buhay, dito rin tumatambak ang kanilang basura, trapiko. Bagay rin lang naman na siguro ang kanilang mga empleyado ay mga taga-lungsod ng Maynila. At maraming bumibili ng kanilang produkto, mga taga-Maynila. Taga-Maynila din. Total, sila na may nakakapamuhay ng maayos, hindi rin naman siguro masama na kapag sila'y naglagay ng negosyo sa lungsod ng Maynila, ay 70% preferably ay taga-lungsod ng Maynila. Yung 30% ibigay nila sa mga supervisory level o whatever level in their field of business. Imaginein mo kung yung mga graduate pero walang trabaho, baka ma-involve pa sa krimen at manakawan pa sila. Opo, alam nyo, ang malungkot na parte dyan, yung mga nanay at tatay nagpagal ng 4 na taon. Yung mga anak, nagsunog ng kilay ng 4 na taon. Tapos, only to find out, pag nag-graduate niya, wala naman siyang pupuntahan. Okay. In fact, iba pa nga dyan, pumupunta pa ng malalayong bayan o lugar. Imagine, taga Maynila ka, no? Opo. Headquarters sa mga negosyo nandito, no? Opo, kaya nga po. Pupunta ka ng Quezon City at Mandaluyong, Pasig para magkatrabaho. Alright, maliban sa trabaho, ang problema dito ay Manila Bay. At ang frontline ay lungsod ng Maynila. Opo. Para una, liliwanagin natin na ang Manila Bay, no, ay binubuo po ng mga bayan, probinsya at tatlong reyon at ng mga syudad. Sa north, from Manila, no, Manila side going north, pero kaming Nabotas, Malabon, Valenzuela, Bulacan, Pampanga, Bataan. Pagdating naman dito sa south, no, southbound, meron naman kaming Pasay, Parañaque, Cavite, Batangas. Kaya lamang yung mga, alam niyo yung palo ng dagat, no? Inward yan papasok sa Maynila. Kubo yung Cove yung Manila Bay. Kaya dito sa atin talaga napupunta most of our garbage. Sa side ng lungsod ng Maynila. Sa side ng lungsod ng Maynila and some part of Pasay and Parañaque. Now, having said that, iyon ay isa lang sa parte ng problema ng Manila Bay issue. At napagtanto-tanto na at napag-alaman na ng mga scientifico sa departamento ng DNR na may malaking parte ang lungsod ng Maynila bilang pamahalaan sa pagdumi
ng Manila Bay. In fact, one of our institution are being requested to be closed down, yung ating sikat na Manila Zoo. Di ho ba? Pinasasara. Dala ng isa siya sa nagdudulot ng dumi sa Rojas Boulevard o sa Manila Bay. So can you imagine, the government itself, no, yung institusyon ng gobyerno ay bahagi ng problema doon sa kinakaharap o pollutant. So to cut the long story short, di ba? Tingin ko, bukod sa pag-uutos, ito po may desisyon na po ang Korte Suprema, no? At hindi na po ito kaila sa lahat ng leader sa Maynila, mapakonsehal, vice mayor, congressman, mayor. Ito po matagal nang ipinag-uutos ng Korte Suprema sa lahat ng ahensya ng gobyerno at lungsod ng Maynila na bigyan ng panahon itong Manila Bay. Now, meron ako nakausap a few days ago, mga ibang klaseng town hall meeting naman to. Ito naman yung mga concerned people or individuals in the city of Manila. At ganun din ang concern nila. Yung Manila Bay, sabi ko, alam niyo merong isang dagdag na nagdadagdag ng problema sa lungsod ng Maynila diyan. Alam niyo meron diyan tubo. Sewerage system. Oo. Ng lungsod ng Maynila papalabas. Ha? Sabi niyo, opo. Bakit hindi alam to ng mayor nyo ngayon? Hindi ko po alam. Basta po wala yatang hindi taong gobyerno sa lungsod ng Maynila na hindi alam na merong sewerage system dyan. So, sabi niya, so it's been there for a while. I know, not for a while. It's been there since time immemorial. Kaya, ang isa talagang nagdudumi sa Manila Bay ay itong ating sewerage system na nakalabas dito mismo sa 2 kilometer frontage ng Rojas Boulevard. Kaya papapasin mo may anggo, pag naglalakad ka, parang may alimuog, may singaw ng imbornal. Andyan po yan. No? Meron po yan, malalaki po yun. Sabi niya, anong magandang gawin? I think if Secretary Simato, the way nababasa ko siya, no, sa kanyang mga commentaries, mukhang seryoso. At nakita nyo, sinabi na ng presidente, ni President Duterte, direktiba yun na you have to address it in the next 5 years, kahit wala na ako dito. So nagbigay na siya ng pondo. I think the local government unit, no, for that matter, no, magkukusa na. Birin mo dati, naghahanap tayo ng pera para solusyonan yung problema. Ngayon, may pera na, may direktiba na, may katulong ka pang DNR, pwede mo pang makatulong ang DPWH. Now it's time to redesign yung pipe. Ibalik na siya doon sa water treatment facility na dapat, tingnan po ninyo sa mga bill ninyo mga kababayan, tingnan niyo yung Manila Water o Maynilad, di ba meron tayo 20%. mga fees na binabayaran. Environmental. Ayun po, pwede natin tanungin, ano ba, nasaan bang water treatment facility ng mga concessionaire na to? Sa amin, may nakikita ako doon sa may Pier 18, sa tapat ng Smoky Mountain, no? O ng Barangay 101. Pero parang hindi yata akma yung water treatment facilities na yun dahil napakaliit nun para sa lungsod ng Manila, sapagkat Manong Cesar, nakarating din tayo sa ibang bansa at inaral din natin yung water waste, no? Talagang disente at maayos ang mga water treatment facilities ng ibang bayan. Alright, maraming salamat Vice Mayor Isko Moreno. Siguro panghuli ay ano ang mensahe natin ngayon sa ating mga kababayan? Well, una po, Happy New Year. Hindi pa naman po huli, bago pa rin noong 2019. Siyempre, kaya ko po kayo binati ng bagong taon dahil ano't ano man ang nangyari noong 2018, no? Ipagpasalamat na lang natin sa Diyos, no? Kahit pa paano nakaraos tayo noong 2018. At ngayon, hangad ko po sa inyo, mga tagapakinig at sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila, na sana na sa awa ng Diyos, no? Mapagtagumpayan natin ang mga bagay na kakaharapin natin ngayong 2019. Ngayon naman, mga kababayan, iiwan ko lang po ang isang sinabi, isa sa Tagalog ko na lang, no? Sa wikang Pilipino. Sinabi ni Einstein, no? Huwag kang aasa na may bagong mangyayari sa iyo bukas kung ang ginawa mo ngayon
ay katulad ng kahapon. Ng dati. Opo. Alright. Magandang umaga po. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Thank you, Yusek, Vice Mayor Isko Moreno ng Lungsod ng Maynila.